Lord. Hallelujah. Handa na ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Praise the name of the living God. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalms 46 verse 1 to 3. Psalms 46 verse 1 to 3. I'll be reading the NLT version, New Living Translation. Sabi ng Word of God, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes comes and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the waters surge. Sa Tagalog o sa Filipino, ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan. At handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na mangalit yaong karagatan. At ang mga burol ay mayanig, magimbal. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Pag-uusapan natin ngayon, pamagatan nating fear not when an earthquake comes. Last September 30, alam naman nating lahat na tayo ay, ang buong bansa ay nagulat sa balita na nagkaroon ng malakas na lindol sa Cebu, especially sa area ng Bogo City. Na ito'y kumitil ng buhay na hindi bababa sa 75 na mga katao. At nagkaroon ng injuries na hindi bababa sa 1,200 at 1,271 na mga injured. 75, no less than 75 deaths. And mahigit kumulang 3 bilyong mga ari-arian, 3 bilyong piso na mga ari-arian ang nasira. No? So tayong lahat ay nakita natin yon sa news. Napakalakas, 6.9 magnitude na lindol. Kita natin sa TV, yung mga structures, nasira, yung mga under constructions na mga building nasira, fast food chain, di ba? Nasira, at marami ang nawalan ng tahanan. Ngunit paglipas lamang ng mga ilang araw, October 10, nagkaroon uli ng lindol. Sa Mindanao naman, Davao Oriental, I think, mas malakas, 7.4 magnitude. Hindi bababa sa Siam, medyo kaunti ang namatay. At 941 na mga tao ang na-injured or hospitalized. And then I think kahapon o nung isang araw, dito naman sa Luzon, Zambales area, pero wala pa akong balita kung ano namang nangyari. Nakita natin mga kapatid na sunod-sunod ang kalamidad. Kakagaling lang natin sa bagyo, baha, at ito na naman, kaya nga sabi ng mga tao, mga natural disasters, no? Na not so natural, hindi naman talaga ito natural. Sa disenyong ginawa ng Diyos sa daigdig na gusto niyang tirhan ng tao. But alam natin, habang inaaral natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, na itong mga natural disasters na ito ay part ng God's judgment
sa kasalanan o sa sinatawag nating sin. Kaya nga, ating pag-aaralan ngayon ang kung bakit ito nangyayari. Yung tinatawag na natural disaster na para sa akin ay hindi ito natural. Naalala natin na nung linikha ng Diyos ang sanlibutan, ito'y perfect. Ang mundo na ating kinamulatan ngayon ay hindi na perpekto katulad ng mundo kung paano ito dinisenyo at nilikha ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Kaya nga, kung mababasa natin sa Genesis 1, verse 31, nung natapos ng Diyos likhain ang sanlibutan, by the way, ang mundo ay hindi nanggaling sa evolusyon, hindi nanggaling sa Big Bang Theory, na aksidente lang. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, hindi ka aksidente. Ha? Nung matapos likhain ng Diyos ang mundo, anong sabi niya? Verse 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Oh. So nakita sa English, sabi dyan, perfect. Natuwa ang Panginoon nung matapos niyang likhain ang sanlibutan. No? Nilikha niya ang sanlibutan, walang bagyo, walang lindol, ano pa? Yung mga kalamidad, walang baha, walang flood control. Di sana natin kailangan ng flood control, no? Kasi perfect yung design ng Panginoon. Yung bansa natin, ano sa flood control eh. No, pero ngayon, nakakalimutan na, change topic na, diba? Lumilipas na. Sabi ng Bible, nasiyahan ng Diyos. It was good. Walang karamdaman, walang kamatayan, walang disasters. God created the world good. Sabi mo sa iyong katabi, good. Alam niyo ba mga kapatid na walang ginawa ang Diyos na pangit? Lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda. Lahat ng ginawa ng Diyos ay para sa ikagaganda ng mga tao. Ngunit, mayroon tayong kaaway, kalaban, na siyang naghahanap ng paraan para sirain ang magandang ginawa ng Diyos. Sin affected the natural world around us. Ano ba ang kasalanan? Ang paglabag sa kautusan. Ang kasalanan ay ang paglabag sa disenyo, natural design na ginawa ng Panginoon. O design. Kung lumalabag ka sa natural na disenyo ng Panginoon sa buhay mo, nagkakasala ka sa Kanya. So, sabi ng Lord, may rules. Kay Adan at Eva, ganito, ganyan. Maaari niyong gawin lahat maliban sa ganito. May rules na sineset ang Panginoon. Malaya kayo, gawin ang lahat. Dito, magpakasaya kayo, mag-enjoy kayo, magpakasarap kayo sa buhay, sa aking hardin. Pero wag nyo lamang ito, hanggang dito lang kayo. Laging may limit, laging may boundaries. Hello? Sa buhay ng tao, laging may limit, laging may boundaries. Pag ang tao lumagpas sa limitation, pag lumagpas sa boundary na sinet ng Panginoon, nagkakasala siya sa Diyos. Kaya, nung hindi na sumunod sa rules, sa boundaries, anong nangyari? Sabi sa Genesis 3:17-19, anong sinabi ng Diyos kay Adan? Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, mga mister, minsan sa desisyon sa buhay, kailangan makinig kung minsan, no? Sa ating mga kabiyak. Pero kung minsan, may mga payo din na
kailangan mga asawa, manindigan, mga lalaki. Hello? Ay, wag magagalit yung mga misis, ha? Ha? Sabi ng Lord, dahil nakinig ka sa iyong asawa, kay Eva, nang iyong kainin ng pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinumpa ko ang lupa. No? Nagsimula na yung sumpa sa daigdig, sa lupa, sa mundo. Hello? Sa harap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ka din babalik. O babalik ka rin. So sabi mo, Lord, Pastor, bakit ang hirap ng buhay? Ito yung sagot. Pastor, bakit may kalamidad? Ito ang sagot. Pastor, bakit ganun kahit magbanat ako ng buto? Parang ang hirap talaga. Lalo na sa mga ama, sa mga tatay na nagsasakripisyo, dugo at pawis. At napakahirap para maghanap buhay para sa pamilya. Ito ang sagot. Kaya yung iba, napili na lang ng politiko, ngampanya, kaway-kaway konti, pag nanalo, sabi nga nila, ano sabi nila? Ano yung term na ginagamit? Yung parang naka-jackpot ka, yung ginagamit na term ngayon, bago eh. Yung ginagamit sa sugal, ano yun? May term na isa, pag naka-jackpot ka, nanalo ka, ano na? Paldo, ayun. Kaway-kaway konti, paldo. Sa kickback. Hindi nyo alam yung term na yun, mga paldo, kumbaga. Parang bundle-bundle na pera, paldo-paldo, di ba? Ganyan. Kaya yun ang solusyon para guminhawa ang buhay. Pumasok sa politika. Dahil pag nasa politics ka, simula sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno hanggang sa pinakamababa, may kickback. Di ba? Alam naman natin yan. Hindi naman tayo naninira. Alam naman talaga natin yan. Diba? Bibihira lang yung mga politicians na tapat sa tinumpaang tungkulin. Karamihan dyan, yun, para magguminhawa ang buhay. Yun ang talagang misyon. Yun ang purpose talaga kung bakit sila nariyan. So dahil sa kasalanan, nasira ang disenyo. Yung sinabi ni Lord na magandang daigdig na kanyang nilikha ay nawasak. Naging corrupt. Ang tao dapat walang kamatayan. Dinisenyo ng Diyos, hindi mamamatay. Amen? Imaginin mo yan. Nakatira tayo sa kanyang paraiso. Hindi mo kailangan mamatay. Kakain ka lang ng bunga ng nagbibigay buhay. Hindi ka mamamatay. Walang sakit, walang karamdaman, perfect. Pero dahil sa maling desisyon ng tao, tingnan nyo, ang maling desisyon ng tao, malaki ang impact sa future niya. At yan ang realidad kahit sa buhay natin ngayon. Yung desisyon na gagawin mo, malaki ang impact niyan. Sa future mo, hindi lang ng future mo, pati ng anak mo, pati ng apo mo, ng buong salinlahi mo. Sin not only affected our relationship with God and our relationship with each other. Kaya ano nangyari mga kapatid? Nawasak ang relasyon ng Diyos sa tao. Sabi ni Lord, bahala ka na dyan. At dahil doon sa parusang tinakda ng Panginoon, nadamay ang mundo na ating tinitirhan ngayon. Dahil sa ano? Dahil sa kasalanan. Ano ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. Ano ang paglabag sa kautusan? Paglagpas sa mga boundaries na sinet ng Panginoon para sa kanyang mga nilikha. Kaya nga natural disasters are not natural. At least not natural to the world as God created it. So nung dinisenyo ng Panginoon, perfect. Yung nangyayari ngayon, hindi siya natural sa original.
na design ng Panginoon sa mundo. Pero tayong mga tao gusto abusuhin ang ating free will. Gawin kung ano ang gusto natin. Marami namang bagay na pwedeng gawin pero ang tao hindi nakukontento. Gusto niya walang limit. At gusto ng tao maging Diyos din. Katulad ng tunay na Diyos. Romans 8 verse 24. Nabigo ang sannilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kung hindi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa kaluwalhatiang kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon, dumaraing pa ang sannilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang manganganak. Manganganak. Di ba? Alam natin yung expression ng mga nanay bago manganak, hindi mapakali. Masakit, mahapdi, bloated, hindi mapakali. Hanggang sa siya'y makaisilang sa kalang, di ba? Yan ang nangyayari sa mundo, parang di mapakali. Kailangan parang dapat may matapos na. At matatapos lamang yun kapag naghari na ang ating Panginoong Jesus. Until then, ganun ang pakiramdam. Parang di ka mapakali, hindi mo alam kung anong gusto mong gawin. Kaya nga sabi ni Pablo, ang mundo ay under the curse because of sin. Yung creation, parang nag-groan. Parang nakakaramdam ng kirot, hirap. Kaya mayroong karamdaman, mayroong suffering, mayroong plagues, mayroong mga disaster, mga kalamidad. Walang kasiguraduhan ng daigdig ang mundo. Dahil sa tinatawag na general judgment ng Panginoon dahil sa kasalanan. But alam nyo mga kapatid, sa kabila nun, yung tinatawag na natural disasters are meant to turn you to God. Ito ang kaparaanan ng Diyos na ang tao makaalala muli sa Kanya. Nakita niyo yung mga video no, habang lumilindol, ang daming tumatawag sa Diyos. Lord, tulong. May nakita pa tayo noon, di ba parang trabahador yun ng construction, nasa mataas sila na building. Tapos sinasayaw yung building nila, Lord, tama na please. Yun yung sinisigaw nila, Panginoon. Maawa ka, Lord. Kita nyo? Pag may kalamidad, pag may panganib sa buhay ng tao, walang ibang naaalala kung hindi ang Diyos. Pero yung iba, nakakagawa ng mistakes. Imbis na sila ay makaalala sa Diyos, imbis na sila ay magbalik loob sa Panginoon, anong nangyayari? Nagre-rebelde pa sila. They blame God. Sinisisi nila ang Diyos sa desisyon na ang tao rin naman ang pumili. Sinisisi natin ang Diyos sa mga kalamidad. Pero tayo rin naman ang nagtatapon ng basura kung saan-saan. Tayo rin naman ang nagpuputol ng mga puno. Tayo rin naman ang nagmimina ng mga bundok. Tayo rin ang gumagawa. Ang mga politiko ang nagnanakaw ng flood control. Tapos sisisihin ng Diyos. Tao ang may gawa. Tao ang nagdesisyon na magkasala sa Diyos. Kaya nagkaroon
ng corruption ang mundo. Hindi lang corruption na pera sa politika, sa gobyerno, kung hindi literal na corruption sa buhay ng tao dahil sa kasalanan. Kung bakit corrupt ang mind ng tao. Ang ayos-ayos mo namang tao, pero pag nag-isip ka, corrupt. Okay ka naman, ayos naman pamilya mo, pero bakit ganun yung isip mo para may gustong gawin na ikapapahamak ng buhay mo? Ikasisira ng relasyon mo sa Diyos. Corrupt. We're living in corrupt world, mga kapatid. Sinisisi ng Diyos ang tao. O kung minsan naman, pag hindi naman nadamay sa kalamidad, kinakalimutan ng Diyos, walang pake. Sa Cebu lang yan. Sa Mindanao lang yan. Baka nakakalimutan natin, no? Luzon, Visayas, Mindanao, Luzon na lang. Di ba? Parang, di ba? Baka masyado tayong relax. Pero pag tayo naman, ang tanong, handa ba tayo? Ha? So dapat maghanda-handa tayo. Kasi hindi tayo makakaiwas. We're living in corrupt world. Huwag kang mag-expect na hindi mangyayari sa'yo dahil Christian ka. Hindi. Walang sasantuhin yun. No? At sometimes yung mga kalamidad, paraan ng Panginoon para kunin ang kanyang mga hinirang. Hello? Huwag mo sabihin na, Christian ako, hindi ako maapektuhan niya. No. Sometimes yun yung paraan ni Lord para i-harvest yung mga tapat sa Kanya. Ang tanong, tapat ka ba sa Kanya? Yun yung tanong sa ating sarili. Handa ka ba? Kasi kung handa ka, hindi nakakatakot. Ganun naman talaga ang buhay. Kaya nga sinabi ng Word of God, palagi tayong maghanda. Yun yung preaching Prepare. Maglingkod. Linisin ang ating buhay. Araw-araw, improve ang ating sarili. Maging Christ-like tayo. So yung mga believer, mananampalataya na gano'n ang lifestyle, hindi natatakot. Pero paano yung hindi? Kaya nga, sabi ng Word of God, palagi tayo mga kapatid, magbantay. Palagi tayo maghanda, oras-oras, minuto. Dahil maaring magkaroon ng kalamidad, maaring masama tayo kahit na naman nanampalata tayo. Pwedeng hindi tayo makaiwas, oo. Hindi tayo exempted. Bakit? Kasi nakatira tayo sa mundo na sira. Sa mundo na wasak. Kaya, tingnan din natin yung ating mga bahay kung may babagsak ba. Talian na natin. Kung may mga kasangkapan tayo na maaari tayong mabagsakan, i-secure na natin. Hello? Maayos ba yung mga bahay ninyo? Baka may mga cracks. Lagyan nyo na ng reinforcement. Kailan ka pa ba maghahanda? Pag tapos na? Pag nangyari na? Meron ka bang mga papeles mo ba? Pag emergency, makukuha mo lang? Mga birth certificate ng anak mo, mga papeles, ganito. Mga titulo ng mga ektarya mong lupain. Na-secure mo na ba na pag may emergency, makakalabas ka kasama yon? Bago magkaroon ng sakuna, mga sunog. Diba? Kailangan din maging handa rin tayo. Kasi hindi natin hawak ang ating buhay. May mga tao na sinisisi ang Diyos. May mga tao na walang pakialam. At yung iba, nagagalit pa pag hindi natuloy yung sakuna. Naalala natin si Jonah. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive. Kasi yung Ninive, wawasakin ko.
Mangaral ka doon. So nangaral naman si Jonah. Maraming mga tao nagsisi, nagbalik loob sa Diyos. So hindi tinuloy ni Lord yung destruction ng Nineveh. Pero nagalit si Jonah. Lord, bakit hindi mo tinupad? Sabi mo, wawasakin mo. Hindi mo tinuloy. Sabi nga, kaya nga hindi tinuloy dahil nagsisi yung mga tao eh. May mga kalamidad na nakahanda, pero kung ang mga tao ay mananalangin, magsisisi, magbabalik loob sa Panginoon, kung minsan, hindi ito pinapahintulot ng Lord dahil nakikinig siya sa dasal ng mga anak niya na tapat na naglilingkod sa Kanya. Natural disasters are meant to turn to God. Yun ang purpose. But may natural disaster bilang babala at paalala sa tao na ang buhay natin sa mundong ito ay lumilipas lang. Hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo. Hindi ikaw ang may hawak ng future mo. Narito ka lang para magplano, magsikap, pero at the end of the day, ang Diyos pa rin ang magsasabi kung yung pangarap mo ba makakamit mo. Siya pa rin ang may final say sa buhay mo. Kaya sabi ng 1 John 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay, na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kung hindi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Hallelujah! Praise the Lord. Ano ba ang ating kinauhumalingan? Ano ba ating kinakahibangan? Ano ba ang pangarap natin? Ano ba ang goal natin na makamit sa buhay na ito dito sa mundo? Ngunit huwag natin kalilimutan lahat ng yan ay hindi natin madadala sa Panginoon. Lahat ng yan mawawala, masisira. Nakita natin sa balita, napakatagal na investment, ilang taon, na pagtatrabaho sa ibang bansa, maipundar lamang ang magandang bahay, mayroong mga sasakyan. Pero sa isang kalamidad lang, isang iglap, mawawala sa iyo ang lahat. Kung hindi matibay ang iyong pananampalataya sa Panginoon, siguro isisisihin mo ang Diyos. Siguro tatalikod ka sa Kanya. Pero ito ang nagpapaalala na lahat ng ating makakamit, tandaan natin mga kapatid, dito lamang yan sa mundo. Tamaan man tayo ng kalamidad, huwag naman sana na lindol ng bagyo, mawala man ang lahat sa atin, huwag lamang mawala ang ating pag-ibig sa Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Napakahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na habang ginagawa natin yung mga pangarap natin, nagsisikap tayo. Pero hindi dapat natin binabaliwala ang mga gawain na pang-spiritual. Dahil yun ang tunay na pag-asa natin. Sabi ko nga sa mga kapatiran magsikap tayo habang nasa mundo. Sikap tayo. Sa trabaho, mangarap tayo ng malaki para sa mga anak natin, sa pamilya. Walang problema. Pero lagi nating tatandaan yung ginagawa nating paghihirap hanggang kung saan lang tayo abutin. Kung saan lang abutin, saan lang ipahintulot ni Lord na umabot tayo. Pag di na tayo umabot doon, ano naman? Hindi mo kailangan ma-depress. Hindi mo kailangan mawalan ng bait, masiraan ng loob, ma-discourage, mag-backslide. Huwag nating masyadong seryosohin ang buhay, mga kapatid. Sabi ni Lord, ibigay niyo sa akin yung mga pasanin.
Huwag niyong pasanin yung burden. Gusto ng Diyos mamuhay tayo ng maayos lang. Makakain tayo 3 beses sa isang araw, 5 beses sa isang araw. Okay na. Bonus na lang kung yung pangarap natin maabot natin. Pero hindi talaga yan ang purpose natin dito sa mundo. Ang purpose natin ay mamuhay ng may kabanalan, ibahagi, ipangaral ang salita ng Panginoon. At pagkatapos niyan, maging handa sa pagbabalik ng ating tagapagligtas, ating Panginoong Jesucristo. Bonus na lang yung negosyo natin, bonus na lang yung trabaho natin, yung kumpanya natin, bonus na yan. Pero isipin natin lagi mga kapatid, yung buhay na walang hanggan, yun yung preparasyon na pinaghahandaan natin. Kaya nga yung kalamidad, they are warning of the judgment to come. Itong nakikita nating kalamidad, warm up pa lang to. Sabi sa Bible, basahin nyo sa Bible, yung mga paparating pa, hindi nyo mai-imagine. Ang sinabi ng Bible, lahat sa mundo na ito ay papatagin. Imagine nyo yan. Walang mga 40-story building, lahat yan magiging patag sa panahon na yan. Ano ba ang pinagmamalaking mga matataas na gusali sa bawat bansa? Sa Middle East, pagandahan, palakihan, yung tinatawag na, ano tawag niyan? Luxurious na mga hotel, na matataas na building. Pero pagdating ng panahon, lahat yan magiging patag. O imagine mo anong klaseng lindol yun, napapatagin lahat. O ito, nakikita natin, nagigimbal tayo, wala yan. Kaya sabi ko nga, dapat nasa kamay na tayo ng Panginoon kung masasaksihan man natin yon. Hindi tayo kasama doon. Kaya kailangan mga kapatid, maghanda tayo. Amen? Maghanda tayo. Matthew 24, 6-8. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita kayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Di ba? Kita natin yan ngayon. Digmaan, peace, mamaya digmaan na naman. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din naman ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng pangapaghihirap tulad ng isang babaeng manganganak. Ulit na naman yung illustration ng Bible. Diba yung manganganak hindi mo alam kung kailan, anong oras. Alam mo lang siguro, kabuanan ko, ganito. Pero hindi talaga eksakto na yun ang mangyayari. Pwedeng advance, pwedeng late. Hindi mo mapipredict. Akala mo, manganganak ka na, nandun ka na. Pagtingin ng OB mo, hindi pa, uwi ka muna. Kasi akala mo, hindi ka pa manganganak. Hindi ka pa nagpapacheck up. Yung pala, yun na ang time. Hindi ka na umabot sa ospital. So, ibig sabihin, walang nakakaalam, walang makakapag-predict. May mga signs, oo. May mga sakit na nararamdaman. May mga kalamidad, oo. Pero ang eksaktong panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi natin mapipinpoint. Hindi natin malalaman. May mga prophecy nung nakaraan, di ba? Hindi naman natupad, hindi naman natuloy. Kasi nga, wala ngang makakapagsabi. Si Lord lamang at sa kanyang tinakdang oras at panahon. Kaya, ito ay isang pagkakataon na ilagay natin ang ating tiwala sa Diyos. They are an occasion to put your trust in God. Ezekiel 33 verse 11, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Yun ang gusto ni Lord. Itong mga kalamidad na to, signs.
para ang mga tao maghanap sa Diyos, maglingkod sa Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na mamatay ang tao at mapahamak ang kanyang buhay. Sabi nung verse, i-flash nyo yung verse ulit, ayaw ng Diyos na mamatay ang tao sa kanyang kasamaan. Ezekiel 33 verse 11. Sabi niyan, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Sinasabi niyo malupit ang Diyos? Hindi malupit ang Diyos. Ayaw nga sana ng Diyos na may mamatay ng tao dahil sa kanyang kasamaan, dahil tiyak, pagdurusahan niya ang kanyang kasalanan. Sabi ng verse, paki-flash ulit, nais kong siya'y magbagong buhay. Yung sabi niyo, malupit ang Diyos na nasa Biblia. Hindi malupit ang Diyos. Mabait ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil lahat ng tao, binibigyan niya ng pagkakataon na magbago. Binigyan niya ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Ngunit ang tao mayroon ding free will. May kalayaang pumili, may kalayaang magdesisyon. At bawat desisyon na gagawin ng tao ay mayroong kapalit na consequences sa kanyang buhay. Nais ko siyang magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So pag may kalamidad, may lindol, ito yung nagpapaalala sa tao na siya ay makasalanan. Na kailangan niya ang Diyos, kailangan niya ang kapatawaran ng Diyos. Kailangan niya si Kristo. Si Jesus Christ ang kapatawaran ng kasalanan mo, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kailangan mo si Jesus sa buhay mo. They are opportunity to show God's love to others. Ang kalamidad ay isang pagkakataon na tayo ay magtiwala sa Panginoon. At pangalawa, ito po ay isang pagkakataon na makatulong tayo sa ating kapwa at sa mga nangangailangan. 1 John 3 verse 16, dito natin malalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Pagkat nakita ng isa'y may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan. At pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kung hindi patunayan natin sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya napakahalaga yun. Ano yung matutulong natin? Sa kabila ng panalangin, kapag may nakita tayong nangangailangan dahil sa kalamidad, kung ano ang kailangan at dapat nating maitulong, bukas palad din tayo na tumulong. Maraming paraan upang makatulong tayo. Maaring finansyal, maaring sa clothing, sa damit, maaring marami. Sa pagkain. Kaya, kung mangyari man ito sa atin, huwag naman sana, God forbid. Pero kung sabi ko nga, hindi naman natin ito maiiwasan. Yun ang pagkakataon na sa kabila na kahit tayo din ay nangangailangan, handa pa rin tayong tumulong sa mga mas nangangailangan sa atin. Hallelujah. Sa they help you remember what's really important in life. Sa mga kalamidad na ito, naaalala natin ng temporary dito sa mundo ay hindi talaga ang pinakamahalaga. Matthew 6:19-20, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa.
Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Kung mag-impok tayo ng mga heavenly treasures, mga kayamanang panglangit. Kung tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa dahil sa pananalig at pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay nag-iimpok ng kayamanang panglangit. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa kapwa, dahil ito ay inutos ng ating Panginoon, tayo ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Kaya sabi ng mundo, sabi ng Bible, hindi tayo kailangan maging sakim. Hindi tayo kailangan maging makasarili. Narito tayo sa mundo upang i-share ang pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon. Na tayo ay maging channel of blessing ni Lord. Na dahil sa atin, maraming makakilala sa Panginoon. Na dahil sa ating mabubuting gawa, marami ang mako-convert. Maglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat sikapin natin na maganda tayong ang relasyon natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga katrabaho. Hindi tayo masungit. Hindi tayo salbahe. Hindi tayo nanggugulang para makumbinsi natin sila sa pananampalataya na meron tayo. Matthew 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Unahin mo si Lord. Unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang kanyang gawain. Saka pa lamang ang iyong pamilya. Saka pa lamang ang iyong sarili. Saka pa lamang ang iyong mahal sa buhay. Number 1 priority ng isang mananampalataya ay si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya magpasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. Bakit may kalamidad? Hindi ang Diyos ang may gawa. Or pinapahintulot ni Lord mangyari? Oo. Pero hindi si Lord ang may kasalanan kung bakit meron tayong kalamidad. May kalamidad tayo dahil sa choice na pinili ng tao. Sa choice na pinili ng ating mga naging ninuno sa daigdig na ito. Dahil sa kasalanan. At ang tanging paraan lamang na hindi tayo magdusa dahil sa kasalanan ay kung hahayaan natin na si Jesus ang magbago ng ating buhay. Kung hahayaan natin si Jesus na baguhin tayo at ibalik ang original design ni Lord na magkaroon ng relasyon ang tao sa Diyos. Proverbs 10 verse 25. Tinatangay ng hangin ang taong masama. Ngunit ang matuwid ay gusaling di magigiba. Amen? Yung mga taong masama na walang takot sa Panginoon, yung buhay nila, tsamba lang. Pwedeng buhay pa sila ngayon, pwedeng wala na sila, tsamba lang, walang kasiguraduhan. Pero kung ikaw ay may tunay na pananampalataya sa Diyos, hindi tsamba ang buhay mo, sigurado, matibay ka. At hindi ka basta-bastang magigiba. Hallelujah. Kaya Isaiah 43, 2-3. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Hallelujah, sabi ni Lord. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod.
Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok sapagkat ako, si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Hallelujah. Siguro may kalamidad. Oo, mawala man ang buhay mo. Pero anong sinasabi ng Panginoon dito? Yung iyong spirit ay protektado ng Panginoon. Mangyari man yung mga kalamidad, lagi kang sasamahan ng Diyos. Nalala mo yung sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, di ba? Yung susunugin na sila dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. Ayaw nilang yumuko sa Diyos-Diyosan, sa ribulto. Sabi nila, magiging tapat kami kahit isunugin nyo kami. At kung hindi namang, sabi nila, dahil alam namin ililigtas kami ng Diyos. Kahit ilagay nyo kami sa pugon na ilang times 3, times 4, times 5, times 10, na pinainit pa. Kahit ilagay mo kami dyan dahil parusahan kami, dahil ayaw namin yumuko sa ribultong ginawa nyo. Alam namin ililigtas kami ng Diyos. At sabi nila, at kung hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin magbabago ang tingin namin sa Kanya. Sa buhay natin ganon. Alam natin na ililigtas tayo palagi ng Diyos. Pinoproteksyonan tayo palagi ng Panginoon. Pero pag dumating ang araw na hindi niya nagawin yung usually niyang ginagawa sa atin, manatili tayong tapat sa Kanya kahit ano pang kalabasan ng ating buhay. Kaya sabi ni Job, bakit sa kasaganahan mo lang ba paglilingkuran ng Diyos? Bakit sa security ka lang ba o sa walang panganib ka lang ba magtitiwala sa Kanya? Hindi. Kahit sa kagipitan, kahit sa kalamidad, or kahit sa bingit ng kamatayan, hindi magbabago ang pag-ibig mo sa Panginoon. Iligtas man tayo ng Panginoon o hindi, ano mang will ng Panginoon, His will be done. Hindi tayo lugi. Kung mamatay tayo dahil sa kalamidad, ano naman, yung buhay natin, yung kaluluwa natin, yung spirito natin, nasa kamay na ng Panginoon. At kung iligtas naman tayo, edi praise the Lord, hallelujah! Dahil magpapatuloy pa tayong mangaral ng Kanyang mabuting balita. Hallelujah! Kaya napakahalaga mga kapatid, ang Diyos ang ating kanlungan. Kaya sabi ng ating theme verse, God is our refuge and strength. Always ready to help in times of troubles. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the waters surge. Sa Tagalog, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. At handang sumaklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo may mayanig man. Kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. So as a believers, mga kapatid, whatever happens, anumang mangyari, tandaan natin to, fear not when an earthquake comes. Whether it's literal earthquake or it's spiritual earthquake sa ating faith, hindi tayo dapat patinag. Tandaan natin, anumang kalooban ng Diyos sa buhay natin na mangyayari, hindi tayo talo. All things work together for good for those who love God. Lahat ng plano ng Panginoon, lahat ng design ng Panginoon, lahat ng purpose ni Lord ay mangyayari sa kanyang mga anak. Ano man yun, at the end of the day, tayo pa rin ang magtatagumpay. Tayo pa rin ang pagpapalain ng Panginoon. At higit sa lahat,
tayo pa rin ang may buhay na walang hanggan sa Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Kapatid, gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? Wala kang ibang kailangan lapitan kung hindi si Jesus. Siya lamang ang paraan, siya lamang ang daan, siya lamang ang kaligtasan. Si Jesus Christ, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, you are good, Panginoon. Hallelujah. Your mercies are new every morning, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa buhay namin. Ama namin na nasa langit, Lord, salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin. Na sa lahat ng mga nangyayaring ito, Panginoon, walang bago. At lahat ng ito, Panginoon, ay nakasulat na sa iyong banal na kasulatan. Unti-unti naming nasasaksihan, Lord. Walang kahit isang single prophecy sa Bible na hindi pa nangyayari maliban, Panginoon, sa mga sinabi mong magaganap, Lord, sa Revelation. Lahat ng prophecy mula noon, Panginoon, hanggang ngayon natupad. Kaya, Lord, we trust, we believe your word, Panginoon. Naniniwala kami sa Biblia. Dahil hindi ito tulad ng ibang libro, o God. Ang Bible, Panginoon, ay buhay. At lahat, Panginoon, ng evidence, lahat, Panginoon, ng prophecies, nakita namin, Panginoon, na naganap. Lord, ang hindi na lang nangyayari, Panginoon, ay ang muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat, Panginoon, na itong lahat na nangyayari, O God, ay kasama, Panginoon, sa part ito, Lord, ng iyong plano. Part ito, Panginoon, ng timeline, O God. Salamat na palagi mo kaming ingatan, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na kung dumating man ang panahon na kami ang dadanas ng calamity, O God, panghawakan mo ang buhay namin, Lord. Panghawakan mo ang aming emotions. Panghawakan mo, Lord, ang aming faith sa iyo, Lord, lalo na, higit sa lahat. Ang aming tiwala sa iyo. Ngunit, Panginoon, hindi namin, Panginoon, tatanggihan kung ano man ang plano mo sa buhay namin. Lord, salamat na ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang iyong biyaya, Panginoon, ay palaging sapat sa amin, Lord. Hindi ka nagkulang. And we pray, Panginoon, sa mga kababayan namin, Lord, na nagtamasa ng kalamidad, Lord, we pray na sana ito ay maging paraan upang sila, Panginoon, ay tunay na makakilala sa iyo. Tunay na magtiwala sa iyo. Hallelujah. At sila ay tunay na tumanggap sa iyo, Panginoon. Tulungan mo rin sila sa kanilang pangangailangan, Lord, sa pagkain, sa inumin, tubig. Even sa mga matitirahan, Lord. Even sa mga puso, Lord, na heartbroken, O God. Salamat na tulungan mo sila na sa ganitong sitwasyon, Lord, ikaw ang makita nila. Ikaw ang maging kanlungan nila, sandalan nila, Panginoon. Even sa aming mga kapwa mananampalataya, Lord, na hindi naging exempted ng kalamidad, Lord, I believe na sila ang gawin mo, Panginoong, liwanag sa mga tao, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo ang mundo. Tulungan mo, Panginoon, na ang daigdig na ito, Lord, ay maging makadiyos. Maging maibigin sa iyo, Panginoon.
Hipuin mo ang puso, Lord, ng mga tao na sila ay makaalala sa iyo at paglingkuran kanila, magpakumbaba ng kanilang sarili bago pa mahuli ang lahat. Lord, salamat. Ikaw lamang po ang aming tinataas. Nawa sa oras na ito, Lord, walang iba na naparangalan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Lord, mangyari kung anong will mo sa daigdig na ito at sa buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, nararapat ka naming sambahin. Sa kahirapan man, nararapat ka naming papurihan. Sa kapighatian man, nararapat ka naming papurihan, Panginoon. Sa kasaganahan, nararapat ka naming pasalamatan. At sa kahirapan, nararapat ka naming pagkatiwalaan. Hallelujah. Salamat, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. Sa mga narito at sa mga kasama namin online, i-bless mo sila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Hallelujah. Hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.